Sa ospital, nagising ang babae mula sa pagkahimatay at hindi magawang tumingin ang diretsyo sa mata ng doktor dahil may kutob siya na maaaring siya ay naabuso. Tila nabasa ng doktor ang kanyang pag-aalala at sinabi sa kanya na normal lang iyon pagkatapos ng pag-iniksyon ng pampakalma. Isa lang iyong guni-guni. Sinabi rin na maligo siya para makapag-relax. Nagmadali siyang umalis ng ospital at umuwi. Kahit pagkatapos maligo, hindi pa rin mapanatag ang damdamin. Laging may mga hindi magagandang imahe na sumasagi sa isip. Napakatotoo at labis na natatakot ang babae. Nang pulutin niya ang salawad sa sahig at makita ang hindi kilalang likido dito. Natiyak niyang hindi iyon guni-guni dulot ng gamot. Sa sandaling ito, hindi niya mawari kung ano ang kanyang pinagdaanan. Pagkatapos, dala ang ebidensya. Lumipat siya sa ibang ospital para magpa-check up. Totoo nga, natuklasan ng doktor ang kakaibang kondisyon ng kanyang katawan. Naramdaman ng babae ang hindi pa nararanasang kawalan ng pag-asa at agad na nag-report sa pulis. Agad na dumating ang mga pulis sa ospital. Kahit na sa resulta ng pagsusuri, nagkaroon siya ng pakikipag-ugnayan. Ngunit walang malinaw na baka sa kanyang katawan. Wala man lang kahit isang pasa. Ngunit ang mga imahe sa kanyang isip ay lalong nagiging totoo. Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi pa rin makapaniwala ang pulisya. Dahil ang doktor ay nagtrabaho na doon ng ilang dekada. Palaging masipag at tapat. At kilala sa pagiging mapagbigay at aktibo sa kawanggawa. Hindi siya ganoong klaseng tao. Ngunit ang paninindigan ng babae ay matibay. At malinaw niyang isinalaysay ang buong pangyayari. May ebidensya ng tao at bagay. Walang magawa ang pulis kundi maghain ng kaso. Pag-uwi sa bahay, pati ang ama at kuya ay nagduda. Sinabi pa nila na interesado lang siya dahil mayaman ang lalaki. Pinaliwanag ng babae na kapag nakuha ng pulis ang AFI ng doktor, maibabalik ang kanyang malinis na pangalan. Ngunit masyado niyang pinadali ang sitwasyon. Hindi nagtagal. Nahanap ng pulis ang doktor. Ngunit tila may kakaibang relasyon ang dalawa. Pagkatapos ng ilang palitan ng bati, sinabi ng pulis ang pakay. Nang marinig ito, natigilan ang doktor. Hindi ba ito kalokohan? Hindi naman siya kriminal para gumawa ng ganoong bagay. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang pasyente ay magrereklamo laban sa kanya. Para maalis ang kanyang sarili sa hinala, sinimulan ng doktor na ilarawan ang nangyari noong araw na iyon. Lumabas na nag-away ng malaki ang babae at ang kanyang nobyo noong gabing iyon at nagkasakitan pa. Sa huli, nasugatan ang kanyang kamay. Pagkatapos, pumunta ang babae sa ospital. Napaka-emosyonal niya. Para hindi siya makaapekto sa iba, iniwan ng doktor ang pasyente na hawak niya upang unahin siyang gamutin. Napansin niyang amoy alak ang babae at hindi rin matatag ang kanyang emosyon. Para mas maganda ang kanyang paggamot, nagpa siya akong bigyan siya ng pampakalma. Hindi ko inakala na babaliktarin niya ako at sisiraan. Walang magawa ang pulis kundi tanggapin dahil nagreklamo na ang babae. Ngunit nang marinig ng doktor na kukunin ang kanyang dugo, mas lalo siyang nagalit at sinabing ito ay isang pang-iinsulto. Pagkatapos ay nagdahilan na may mahalagang operasyon. At sinabing bumalik na lang ang pulis mamaya. Hey, huwag mag-alala, proseso lang ito. Pagkatapos, inimbestigahan ng mga pulis ang mga nurse sa ospital. Pinatunayan din nila na tama ang sinabi ng doktor. Pagkatapos, nalaman mula sa mga katrabaho ng babae. Kinumpirma nila na nag-away nga sila ng kanyang nobyo noong gabing iyon. Pareho silang nasaktan. Hinahanap ng pulis ang nobyo. Pareho din ang sagot niya. Mas lalong naniwala ang mga pulis na totoo ang sinasabi ng doktor. Kumuha ang doktor ng isang sample ng dugo at pinalagyan ng label na may pangalan niya. Pagkatapos, ibinigay ito sa pulis na naghihintay sa labas. Medyo nahihiya ang pulis at sinabi, "Dapat nandito ako habang kinukuha ang dugo." Hindi mo ba talaga pinagkakatiwalaan ang iyong pribadong doktor? Wala nang sinabi ang pulis. Kahit paano, ang mahalaga ay nakuha ito. Pagkatapos lumabas ang resulta ng pagsusuri, walang sinuman sa lugar ang nagulat. Hindi tumugma ang ise. Parang alam na ng lahat ang magiging resulta. Pagkatapos, sinadya ng pulis na maghintay sa harap ng paaralan. Ibinunyag ang resulta ng pagsusuri sa harap niya, ng mga kaklase at ng guro. Sa susunod na segundo, nagsimula ng tumingin sa kanya ng kakaiba ang guro at mga kaklase. Ang dalaga ay naguluhan at nagalit. Hindi niya maintindihan kung bakit siya, na biktima, ang nagiging target ng diskriminasyon. Sa sobrang galit, tumakbo siya diretso sa istasyon ng pulis para humingi ng paliwanag. Hindi siya naniniwala sa resulta ng pagsusuri. Lalo pa niyang kinuwestiyon ang proseso ng pagsusuri. Para pigilan siyang magpatuloy sa kaguluhan doon. Binuksan ng hepe ang speakerphone at tinawagan ang pulis na nakausap niya dati. "Hello, Rod. Tungkol ito sa sinasabing kaso ng panggagahasa ni Ilse. Daian, maaari mo bang ibigay sa akin ang pangalan ng nurse na kumuha ng blood sample? May problema ba? Gusto ko siyang tanungin ng personal." Abala siya at siya rin ang namamahala sa health insurance ng buong bayan. Tungkol sa kasong iyon, garantisado ko ang doktor. Ano bang pinagsasabi mo, nasiraan ka na ba ng bait? Malinaw na pinagtatakpan ng pulis na ito ang kriminal. Lubos na ikinahiya ito ng hepe ng pulisya. Pagkatapos, personal siyang pumunta sa ospital upang kausapin ang doktor.
Umaasa siyang muling makakuha ng sample. Hindi niya akalain na agad pumayag ang doktor sa pagkakataong ito. At kumuha pa ng sample sa harap mismo ng hepe. Pagkatapos, pumunta siya sa babae. Nagmakaawa siya na huwag na siyang paratangan. Hindi nagtagal, nalaman ng buong bayan ang tungkol dito. Lahat sila ay iniisip na masyado ng walang hiya ang babae. May iba pang nang bash sa kanya online. Lumabas ang resulta ng pangalawang pagsusuri at hindi pa rin ito tumugma. Ibig sabihin, hindi talaga ang doktor ang salarin. Dahil sa pagkakataong ito, ang hepe ng pulisya mismo ang nagbantay sa proseso ng pagkuha ng sample. Hindi na siya naniniwala sa mga kasinungalingan ng babae. Sa puntong ito, hindi na rin naglakas loob ang babae na magpatuloy sa pagdedepensa. Kung magpupumilit pa siya, talagang makakasuhan na siya ng maling paratang. Tapusin na natin ang usapang ito. Pagkatapos, pumunta ang babae sa supermarket para mamili. Ang mga tao sa paligid ay hindi na nagtatago ng kanilang galit at diretsong tumitig sa kanya. Higit pa, tumanggi ang may-ari ng supermarket na hayaang mamili siya roon. Wala siyang magawa kundi umalis ng malungkot. Pag-uwi niya sa bahay, nagkulong siya sa madilim na maliit na kwarto. Nagsimula siyang mawala ng sigla. Hindi na rin alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang babae ay tuluyang bumigay. Hindi na kinaya ng tapat na ama ang sitwasyon. Nagpasya siyang dalhin ang anak niya palayo sa maliit na bayan. Sa bagong kapaligiran, sinimula ng babae ang kanyang gamutan. Ngunit ang mga imahe sa kanyang isipan ay patuloy na bumabalik, parang bangungot na nakadikit sa kanya. Sigurado siya na may nangyari noong gabing iyon. Ang malinaw at makatotohanang mga eksena ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi, huwag. Ang babae ay nagdurusa ng matinding pagdurusa sa isip. Samantalang ang doktor at ang kanyang kaibigang pulis ay nag-enjoy. Parang walang nangyaring masama. Pagkatapos ng ilang panahon ng paggamot, gumanda ang kalagayan ng isip ng babae. Bagaman naniniwala ang ama sa anak, nariyan din ang resulta ng pagsusuri ng pulis. Umaasa lamang ang ama na muling makabangon ang anak at mamuhay ng maayos. Parang bumalik na ang mga araw sa dati. Pero sa araw na ito, nakipag-usap siya sa kanyang kuya. Hindi niya inakala na hindi lang siya, hindi pinakalma ng kuya niya. Bagkus sinabi pa ng kuya niya na hindi naman siya birhen. Kahit totoo pa ang sinasabi mo, gaano ba kalaki ang problema? Mas lalo pang nasaktan ang babae sa mga salitang iyon. Wala naman siyang kasalanan. Bakit lahat ng tao ay puno ng galit sa kanya? Hindi lang ang kuya. Sa araw na ito, naglalaro ang kapatid na babae kasama ang ibang mga bata sa labas. Nang tanungin siya kung bakit sila lumipat dito, sinabi ng kapatid na babae na dahil nagkamali ang ate. Wala nang naniwala sa sinabi niya. Ang mga salitang iyon ay tuluyang nagpasiklab sa nakatagong sama ng loob ng dalaga. Nagpasya siyang kailangang patunayan ang sarili. Kaya bumalik siya sa maliit na bayan. Umaasa siyang muling imbestigahan ng pulisya ang nakaraang kaso. Pero sinabi sa kanya na matagal ang sarado ang kaso. Kung walang bagong ebidensya, imposibleng muling imbestigahan ito. Ano ang gagawin? Paulit-ulit niyang pinag-isipan. Sa huli, gumastos siya ng malaking halaga para kumuha ng isang kilalang lokal na pribadong investigador. 24 oras niyang pinabantayan ang doktor. Pagkatapos, siya mismo ang lumapit sa nurse na malapit sa doktor. Umaasa siyang makakahanap ng anumang bakas mula sa kanya. Nakita ang pag-aalinlangan sa mukha ng kausap. Sinabi ng babae na kung nagawa iyon ng doktor sa kanya, balang araw ay magagawa rin niya iyon sa ibang babae o sa pamilya niya. Maaaring sa kanyang kapatid na babae o sa kanyang anak na babae. Kung patuloy na pagtatakpan ang demonyong iyon, ito'y pinakamalaking insulto sa mga babae. Dumating ang waiter ng restaurant at nagsabi, "Walang hiya ka, bakit mo sinisiraan ang mabuting doktor namin?" Ang mga salitang iyon ay nagpagising sa nurse. Kung hindi pa rin siya lalabas para tulungan ang babae, talagang magkakaroon ng mas maraming inosenteng biktima. Pagkatapos ay tinulungan niya ang babae na kumuha ng ilang mga kaso mula sa ospital. Lahat ng mga babaeng nagpakonsulta sa doktor at hindi na bumalik. Dahil sa kutob ng isang babae, sigurado siyang may problema dito. Para makahanap ng bagong ebidensya, binisita niya isa-isa ang mga address sa listahan. Ngunit sa tuwing ipapaliwanag niya ang kanyang pakay, biglang nagmukhang masama ang mga mukha ng mga babae. Tumanggi rin silang sagutin ang mga sumunod na tanong. Lalo nitong pinagtibay ang kanyang paniniwala na tama siya. Samantala, ang pribadong investigador ay nagkunwaring pasyente para makakuha ng ebidensya. Sa simula, plano niyang makuha ang buhok ng doktor. Ngunit pagkatapos ng maraming pagsubok, wala siyang nakuha at nagdulot pa ng hinala. Sa huli, laway lang ng doktor ang nakuha niya. Maingat na pinutol ng investigador ang ebidensya. Sinimulan nilang ihambing ito magdamag. Pero dahil halo ang laway at pandikit, wala silang nakuha na anumang resulta. Wala silang magawa kundi gumamit ng mas direktang paraan. Sa kotse, nagtagumpay ang babae na mahanap ang lipstick na ginamit ng doktor. Pero aksidenteng pinatunog ang busina na nakaalerto sa doktor sa bahay. Pero sa pagkakataong ito, nagkaroon ng resulta. Ang kanyang ififi ay lubos na tumugma sa naunang ebidensya. Kinabukasan, dinala ng babae ang resulta ng pagsusuri sa hepe ng pulisya. Naantig din ang hepe sa determinasyon ng babae. Kaya't sinamahan niya ito upang makipag-usap sa lokal na taga-usig tungkol sa sitwasyon. Sinabi ng taga-usig sa kanila na bagaman nagpapakita ang ebidensya ng pagkakatugma, dahil iligal ang pagkakakuha nito. Hindi ito maaaring gamitin bilang opisyal na ebidensya. Ngunit naniniwala ang hepe sa katarungan at handang tumulong sa babae upang maibalik ang kaso. Kinabukasan, muli silang nakipag-usap sa doktor.
Hindi ko inakala na sa pagkakataong ito ay hindi tinanggihan ng doktor ang pagkuha ng ebidensya ng pulisya. Ngunit binigyang diin ng abogado kung ang ikatlong pagkuha ng ebidensya ay hindi pa rin magtutugma. Simula noon, hindi na maaaring gamitin ng pulisya ang dahilan na ito upang guluhin ang buhay ng doktor. At pagkatapos, ang babae ay kailangang humingi ng paumanhin sa publiko upang tuluyan ng matapos ang kasong ito. Maliwanag na kumpiyansa sila. Ang doktor ay kusang naghubad ng damit, ngunit nang handa na ang forensic na kumuha ng dugo mula sa dulo ng daliri. Pinigilan siya ng abogado. Sinabi na maaaring masira nito ang mahalagang mga ugat sa kamay ng doktor, na hindi pinapayagan para sa isang siruhano. Bagaman pilit ang dahilan, may katwiran din naman. Sa huli, kinailangan kumuha mula sa braso ng doktor. Ngunit sa unang tusok, walang dugong lumabas. Sinabi ng forensic na may problema sa karayom, kaya pinalitan nila ito at saka lang nakakuha ng sample ng dugo. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-aksaya ng oras ang pulisya. Sinimulan na nila ang pagsusuri ng sample. Ngunit ang resulta ay ikinagulat ng lahat. Hindi pa rin tumugma ang AC. Pero ang proseso ng pagkuha ng sample ay kitang-kita ng lahat. Hindi pa rin naniniwala ang babae sa resulta. Kaya galit na galit siyang humabol. Binalingan siya ng abogado at binalaan na huwag nang magpumilit o gumawa ng walang saysay na paglaban. Pagtingin sa mapagmataas at mayabang na tingin ng doktor, tuluyang nagdurog ang damdamin ng dalaga. Pero hindi niya maintindihan kung saan nagkamali ang proseso. Tatlong sunod-sunod na pagsusuri ang hindi nagtugma. Pwede bang magbago ang ihihi ng isang tao? Pag-uwi ng doktor sa bahay, tila may iniisip din siya. Pagkatapos ay pumunta siya sa ospital. Sinabi niyang ikot siya para tingnan ang mga pasyente niya. Pero dumiretso siya sa isang silid ng pasyente, kung saan may natutulog na dalagang babae. Sa sumunod na segundo, pumasok siya ng sanay na sanay. Kinabukasan, habang nalilito pa ang pulisya, nagkaroon ng bagong lead sa kaso. May isang babae ang nagpunta sa presinto para mag-report. Sinabi rin niya na siya ay inabuso ng doktor. Ang biglaang balitang ito ay ikinagulat ng pulisya. Ngunit, ang pinakamahirap na problema ngayon ay walang ebidensya. Gayunpaman, sinabi ng piskal na umaasa siyang makakapagtestigo ang babae sa korte at ituro ang doktor. Dahil gayon ay may dalawang biktima na. Maaari na itong maging kasong kriminal. At ang babae ay ang pasyenteng natulog sa silid ng ospital kagabi. Ngunit tulad ng babae, malabo rin ang kanyang alaala. Walang ebidensya ng anumang paglabag sa katawan. Agad na dumating ang pulisya sa ospital at inaresto ang doktor. Sa pagkakataong ito, hindi kumuha ng dugo ang forensic. Sa halip, direktang kumuha ng likido mula sa bibig at buhok niya. Ang ekspresyon sa mukha ng doktor ay hindi na kasing kalmado gaya ng dati. Malinaw na siya ay kinakabahan. Hindi nagtagal, lumabas ang resulta ng forensic. Ang sample sa pagkakataong ito ay tumugma sa sample sa panty ng batang babae. Pero ngayon, masasabi lang natin na nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Hindi nito pinapatunayan na hindi kusang loob ang babae. Dumating agad ang araw ng paglilitis. Ang babae ay naupo sa upuan ng nagsasakdal. Ang abogado ng depensa ng doktor ay patuloy na malupit na sinisiraan siya. Hindi lang siya binastos ng hindi direkta sa kanyang pagkatao. Inilapan nila ang kanyang mga sugat at hindi siya tinantanan. Pinaniwala nila ang lahat ng hurado na siya ay isang babaeng walang respeto sa sarili. Alam kong nangyari, ito ang dahilan kung bakit ako umalis ng bayan. Naubos ko ang lahat ng ipon ko sa pagpasok sa mental hospital. Mas mataas ang pinag-aralan ng doktor kaysa sa akin. Pero alam ko kung sino ako, hindi ako manloloko. Oras na para sa doktor. Sa harap ng matibay na ebidensya ng pulisya, hindi na siya tumanggi. Sinabi pa niyang ginawa niya ito para protektahan ang kanyang pamilya. At para protektahan din ang reputasyon ng babae. Nagkaroon sila ng relasyon ng kusa. Sinabi pa niya na matagal nang may gusto sa kanya ang babae at ilang beses na siyang tinukso. Tungkol sa peking dugo, hindi rin niya ito itinanggi. Sinabi niyang dahil gwapo at mayaman siya. Maraming babae ang gustong makuha siya. Dahil siya ay may asawa na. Kaya't sinusubukan nilang gamitin ang mga ginamit niyang kondom. Para hindi siya mahuli ng mga taong may masamang balak. Walang magawa, kaya't nag-inject ng dugo ng iba sa rubber tube at itinanim sa sariling katawan. Para makaiwas sa pagsusuri ng pulisya, ginawa ito para mas maprotektahan ang sarili at ang pamilya. Kaya sa unang 3 beses ng sampling, dugo ng iba ang kinuha, para lang hindi makuha ng masasamang tao. Sinabi niya ito ng mailabis na sama ng loob na parang siya ang biktima. Sa harap ng doktor na nagbigay ng marangal at mapagbigay na pahayag, hindi natakot ang babae. Ginamit niya ang lahat ng kanyang naranasang kawalan ng katarungan at tunay na damdamin, upang maantig ang bawat isa sa silid. Mabilis na dumating ang oras ng paghatol ng hurado. Tungkol sa akusasyon ng panggagahasa, paggamit ng mapanganib na sangkap sa krimen, paghadlang sa katarungan. Naniniwala kami na ang nasasakdal. May sala. Dito nagtatapos ang pelikula. Ang pelikulang ito ay batay sa totoong pangyayari. Noong panahong iyon, dahil sa hindi pa maunlad na ST testing, maraming kaso ang napagkamalian ng hatol. Sa pelikula, dahil sa pagpupursige at hindi pagsuko ng dalaga, naparusahan ng nararapat ang masamang taong umabuso sa kanya. Ngunit paano kung nangyari ito sa ibang mga dalaga?